Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka na kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At kahit pa sa mga panahon ito ng matinding pagsubok na dumadaan ngayon sa ating bansa at sa pandaigdigang krisis, nananampalataya pa rin tayong laging mabuti ang Diyos sa ating lahat. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Diobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Meron lang po tayong announcement. Ang Koloong Yemilef Church ay magkakaroon po ng fishing tournament sa May 1, 2026, 5 AM to 4 PM. Ito po ay gaganapin sa Laris Fish Pond dito po sa Koloong 1, Valenzuela City. At ang kanilang tagapanguna ay si Pastor Reverend Ariel Basas. At alam po natin na ito po ay gawain para sa Panginoon, kaya naman ipinag-aanyaya na rin. At pwede nyo pong kontakin Sister Lilia Magno sa 0961-936-4515. Muli, fishing tournament ng Koloong Yemilef Church dyan po sa Koloong 1, Valenzuela City sa Laris Fish Pond gaganapin. Sa Diyos ang papuri. Ngayong gabi kaagapay, ating tatalakayin ang tungkol sa paksang may pamagat na faithfulness. Faithful in every season, God will never leave you. Tapat sa bawat panahon, kailanman hindi ka iiwan ng Diyos. Deuteronomy chapter 31 verse 8, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. Sa Tagalog, ang Panginoon mismo ang mangunguna sa iyo at sa iyo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan. Huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Kaagapay, lahat tayo ay may pinagdaraanan. Minsan sa pamilya, minsan sa trabaho, minsan sa ministeryo. May mga panahong tila walang nakakaintindi at tila napakabigat ng pasan. Pero sa bawat panahon ng ating buhay, isang katotohanan ang hindi nagbabago. Ang Diyos ay laging kasama natin. Ang kanyang presensya ay hindi nakabase sa ating emosyon o sa ating sitwasyon. Siya ay tapat magpakailanman. Amen? Kapag ang lahat ay tila bumibitaw, ang Diyos ay nananatiling nakakapit. Ano ang tatlong mahalagang bagay na makikita natin dito? Una, God is present in every battle. Kasama mo ang Diyos sa bawat labanan ng buhay. Joshua chapter 1 verse 9, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be dismayed or discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o panghinaan sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay sasa iyo saan ka man pumaroon. Kaagapay sa bawat laban, emosyonal, spiritual o pinansyal, hindi ka kailanman lumalaban mag-isa. Ang Diyos ay nasa unahan mo. Tinutulungan kang magtagumpay. Ang kanyang kamay ay gumagabay at ang kanyang presensya ang nagbibigay ng tapang. Kung kasama mo si Lord, wala kang dapat katakutan. Amen?
Number 2, God sustains you in every struggle. Pinapalakas ka ng Diyos sa gitna ng iyong kahinaan. Isaiah chapter 41 verse 10, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at aalalayan kita ng aking matuwid na kamay. Purihin ang Panginoon. Alam mo kaagapay, kapag napapagod ka na sa paulit-ulit na laban, tandaan mo ito, hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Ang Diyos ang nagbibigay lakas sa mga nangihina. Sa tuwing gusto mong sumuko, siya ang bumubuhay ng pag-asa sa puso mo. Kapag hindi mo na kaya, doon nagsisimulang kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Thirdly, God never leaves you in any season. Hindi ka kailanman iiwan ng Diyos sa anumang panahon. Hebrews chapter 13 verse 5, God has said, "Never will I leave you, never will I forsake you." Sinabi ng Diyos, kailanman ay hindi kita iiwan ni pababayaan. Kaagapay, maaring nagbabago ang panahon ng ating buhay. Minsan tagumpay, minsan kabiguan. Pero sa bawat yugto, ang Diyos ay nananatiling tapat. Siya ang ating kakampi sa dilim at sandigan sa unos. Ang Diyos ay hindi lang kasama mo sa tagumpay. Kasama mo rin siya sa iyong mga luha. Ang Diyos ay tapat sa lahat ng panahon. Una, kasama siya sa bawat labanan ng ating buhay. Ikalawa, siya ang nagbibigay lakas sa ating kahinaan. Ikatlo, kailanman hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Ang presensya niya ay hindi pansamantala, kundi walang hanggan. Ano ang dapat nating gawin kaagapay? Magtiwala kahit hindi mo nakikita ang solusyon. Nakikita ito ng Diyos. Ipaubaya kay Lord ang mga bagay na hindi mo kontrolado. At patuloy na maglingkod at magmahal sapagkat kasama mo siya sa lahat ng oras. Balikan lang natin kaagapay ang mga sandaling gusto na nating sumuko, pero nagpatuloy pa rin tayo dahil may Diyos na hindi tayo iniwan. Sa bawat luha, sa bawat laban, sa bawat panalangin, siya ang ating katapatan. Kaya anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, sa pamilya, sa trabaho, sa ministeryo, huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos at kailanman hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. Another thing, faithful in the little things. God's test of trustworthiness. Maging tapat sa maliit. Pagsubok ng Diyos sa katapatan. Luke chapter 16 verse 10, "Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much." Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. At ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Napakadaling maging masigasig kapag malaki ang proyekto o kapag maraming nakakakita. Pero papaano kung maliit lang ang pinagkatiwala sa atin? Paano kung walang nakakakita? Sabi ni Lord sa Lucas kabanatang 16 talatang 10, ang tunay na katapatan ay hindi nasusukat sa laki ng trabaho kundi sa lalim ng puso. Kung hindi ka tapat sa maliit, hindi ka rin magiging tapat sa malaki. Ang maliit na bagay ay pagsubok ng Diyos kung mapagkakatiwalaan ka niya ng higit pa.
Ano makikita nating tatlong mahalagang bagay? Number one, small things reveal big character. Ang maliit na bagay ay nagpapakita ng tunay na pagkatao. Luke chapter 16 verse 10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Kagapay ang very little sa Griego ay ilakistos. Ibig sabihin napakaliit, halos walang halaga sa paningin ng tao. Pero kay Lord, doon sinusukat ang puso ng kanyang mga anak. Kung paano mo hinahawakan ang maliit, iyon din ang magpapakita kung paano ka hahawak ng mas malaki. Halimbawa, kung tapat ka sa piso, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa libo. Kung tapat ka sa simpleng ministry, pagbibigyan ka niya ng mas malaking assignment. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng sikat o magaling, kundi naghahanap siya ng tapat kahit sa tahimik na trabaho. Amen. Secondly, faithfulness in finances and work honors God. Ang katapatan sa pera at trabaho ay pagsamba sa Diyos. Colossians chapter 3 verses 23 and 24. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. Sa original na konteksto, ang mga mananampalataya noon ay tinuturuan na ang kanilang trabaho ay paraan ng pagsamba. Hindi sa amo, hindi sa tao, kundi sa Diyos mismo. Maging sa business, sa trabaho o sa ministry, ang katapatan mo ay reflection ng iyong pananampalataya. Kung nilalagyan mo ng daya, pandaraya o kalokohan ang trabaho, hindi mo niloloko ang tao, kundi si Lord mismo. Kaagapay, pakinggan mo to. Ang tapat na anak ng Diyos ay hindi nangangailangan ng kamera o media para gumawa ng tama. Amen? Thirdly, God promotes the faithful and tests the proud. Ang Diyos ay nagtataas ng tapat at sumusubok sa mapagmataas. Matthew chapter 25 verse 21, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Sa parable of the talents, ang promotion ay dumarating hindi sa dami ng yaman, kundi sa katapatan sa ipinagkatiwala. Ang maliit na tagumpay ay paghahanda sa mas malaking responsibilidad. Gusto mong maranasan ang overflow ni Lord? Maging tapat ka muna kung anong meron ka ngayon. Hindi ibibigay ng Diyos ang malaking bagay kung hindi mo kayang alagaan ang maliit na bagay. Katapatan muna bago pagpapala. Pagsunod muna bago promotion. Ang maliit na bagay ay nagpapakita ng tunay na karakter. Ang katapatan sa trabaho, finances at kapwa ay pagsamba sa Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay ng higit sa mga nananatiling tapat. Amen. Maging tapat sa iyong oras, trabaho at ministry. Huwag dayain ang kapwa o negosyo. Lahat ay nakikita ng Diyos. Ibigay ang nararapat kay Lord sa iyong tithes, offerings, and service, yung paglilingkod mo sa Panginoon. Ipakita ang katapatan kahit walang nakakakita. Ano ang challenge dito, kaagapay? Suriin natin ang ating sarili. Tapat ba ako sa maliit na bagay na ipinagkatiwala sa akin ng Diyos? Kung oo, maganda ka dahil may paparating na mas malalaking pagpapala sa iyo. Naalala ko po nung ako po ay nagsisimula sa ministeryo. Ang aking unang ministeryo na ipinagkatiwala sa akin
ng aking leader sa church ay ang paglilinis ng simbahan. Nag-aayos ng upuan bago magsimula ang gawain at nagliligpit pagkatapos ng gawain. At tuwing Sabado, nililinis ang mga upuan upang pagdating ng Linggo ay maayos na at malinis ng gamitin. Hanggang sa pagkakataon na pinagkatiwalaan ako ng Panginoon sa ministeryo ng musika. At ako ay isa sa mga tumutugtog, kumakanta during our praise and worship. Pagkatapos noon, nakatanggap ako ng isang pagtitiwala ng aking leader sa pamamagitan ng kanyang buhay. Tinawag ako ng Panginoon sa pangunguna sa mga kabataan. Hanggang ako po ay naging youth pastor ng aming simbahan. At dumating ang pagkakataon na mas malaki pa ulit ang ipinagkatiwala sa akin na gawain upang maging assistant pastor ng aming senior pastor. At sa huling pagkakataon, tinawag ako na maging head pastor ng aming iglesia, ng simbahan na aking pinaglilingkuran. At namamangha ako sa kabutihan ng Panginoon. Isang simulaing napakababa sa aking paningin. Pero sa Diyos, ito'y napakahalagang paglilingkod. Ang pagsisimula bilang janitor o paglilinis ng simbahan ay nauwi sa pag-aalaga ng tupa bilang tagapangunang pastor ng aming simbahan. Ang Diyos ay tapat at walang nasasayang na sandali, walang nasasayang na oras na inilalaan natin sa ating paglilingkod sa kanyang gawain. Kaya nga ang patuloy na encouragement sa atin ng banal na kasulatan, maging tapat tayo kahit pa sa maliit na bagay na inaakala nating maliit na paglilingkod. Darating ang time sa banal na kalooban ng Diyos, sa perpektong timing o perpektong panahon ng Diyos, tayo ay ma-amaze o mamamangha sa inihahandang promotion sa atin ng Panginoon. Isang paglilingkod na magbibigay sa Kanya ng kapurihan. Muli kaagapay, ang paalaala sa atin ng salita ng Diyos. Ang katapatan ay napakahalaga sa ating buhay paglilingkod para sa kapurihan ng Kanyang pangalan. At dyan muna magtatapos kaagapay ang ating tinatalakay na paksa na may pamagat na faithfulness. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sapagkat pinagkatiwalaan niyo po kami at patuloy na pinagkakatiwalaan sa gawain na inilalagay niyo po at iniaatang niyo sa aming mga balikat. Maraming salamat sapagkat isa kami sa tinawag ninyo na gamitin sa inyong ubasan. Panginoon, pinupuri namin kayo sa inyong katapatan at nawa ang aming puso, ang aming buhay ay masumpungan ninyong laging nagtatapat sa inyong harapan. Panginoon, muli pinagkakatiwala namin sa inyo ang bawat ministry, ang bawat gawain o ang bawat ipinagkatiwala niyo po sa amin na naway sa inyong tulong, sa karunungan at kalakasan na galing sa inyo, magampanan po namin ito ayon sa kakayanan na ipinagkatiwala niyo po sa amin. Ibinabalik namin sa inyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sa Diyos ang lahat ng papuri, magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado sa kapareho-rehong oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan,
komento, or any concern with regards to our topic today, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZAS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.